honor your father and your mother. Isa ito sa 10 utos ng Diyos. Bata pa lang tayo, paulit-ulit na itong tinuturo sa paaralan. Naririnig sa simbahan, ipinapaalala ng mga guro, minipigkas ng mga pari. Respeto, pagmamahal, pagpapahalaga. Pero sa isang bahagi ng buhay ko, nakalimutan ko ang utos na yon. Hindi ko naman sila tinalikuran, hindi ko sila sinaktan. Mas masahol pa ang ginawa ko. Ikinahiya ko sila. Pinili kong magpanggap na wala akong magulang, kesa aminin na mahirap lang kami. Pinili kong makisabay sa mundo kesa hawakan ang kamay ng tatay ko na amoy araw at pawis. Naging isa akong masamang anak, at kung may kapalit man ang pagiging walang utang na loob, siguro ito na yon. Siguro deserve ko ang sakit na to. Deserve ko to. Ako si Ren, isang anak na huli nang natutong maging proud at magpasalamat sa mga magulang ko. At ito ang aking confession diary. Bunso ako sa 6 na magkakapatid. Ang mga ate at kuya ko ay nagsipag-asawa na. Pero kahit ganoon, mahirap pa rin ang buhay namin. Ang mga kapatid ko ay bumuo kaagad ng kanilang pamilya. Siguro para makawala sa kahirapan. Kaya ako ay nagsisikap sa pag-aaral ko. Gusto kong mawala sa kahirapan. Matanda na sina nanay at tatay ko noong dumating ako. Nasa 40 mahigit na sila noon. Kaya ngayon, nasa 19 na ako at may 2 taon pa bago ako makagraduate sa kursong nursing. Kita na sa mga parents ko ang kulubot sa kanilang mga balat, pati ang pagod sa kanilang mga mata. Sa kabila nito, hindi pa rin sila tumitigil sa pagtatrabaho. Nakakapag-aral ako sa tulong ng Tita Mercy ko. Kapatid siya ng Nanay Belen ko. Si Tita Mercy ko lamang ang nakatapos sa pamilya ni nanay. Isa siyang nurse. Wala pa kasing asawa at anak ang tita ko, kaya napapaaral niya ako. Nanghinayang si tita sa akin dahil sayang naman daw ang katalinuhan ko kung hindi ako makakapagtapos. Kaya tinulungan niya ako. Ren, papasok ka na? Oo, Nay. Baon ko? Lahad ko ng palad. Binuksan naman ng aking nanay ang isang lumang pitaka at nag-abot sa akin ng 100. Nay, eto lang? Kulang to. Hindi ako nito makakarating sa school. Mamaya magmi-milk tea pa kami ni Jenna at Grace. Patabog kong reklamo sa nanay ko. Anak, hindi kasi nakatinda si nanay kahapon ng kakanin. Masakit kasi yung ulo ko. Hayaan mo, bukas malaki na. Magtitinda na si nanay ngayon. Nay, kailangan ko ho ngayon. Bukas, ibang araw na yon. Oh, bakit ang ingay ninyo na naman na mag-ina? Bakit nagsusungit na naman ang bunsoy ko? Kararating lang ng Tatay Ruben ko nang madatnan kami sa ganoong sitwasyon ni nanay. Tay, si nanay kasi, 100 lang binigay sa akin. Kulang to. Paano ako kakain na ito? Napailing naman ang tatay ko. O anak, heto. Huwag ka nang magtampo dyan. Nakabiyahe naman si tatay kaninang madaling araw sa palengke. Oh, sa'yo na ito. Inabutan ako ng tatay ko ng 300 pesos. Sa sobrang inis ko, balagpag ko itong kinuha sa kamay ni tatay. Pabalang akong lumabas sa maliit at pangit naming bahay.
Nang makarating ako sa school, sinalubong ako nina Jenna at Grace. Be, sinong pupunta sa'yo sa cupping ceremony natin? Tanong sa akin ni Jenna. Nanay o tatay mo ba, Ren? Kasi ako, si tatay naman palagi. Nasa ibang bansa ang parents ko. Siguro si Tita Mercy ko. Siya kasi yung nagpapaaral sa akin eh. Pupunta raw siya rito at magstay kami sa hotel sa bayan. Napaisip ako. Mag-swimming kaya tayo pagkatapos ng ceremony? Sabi ko sa kanila para mabago ko ang usapan. Pero hindi iyon nabago nang magsalita si Jenna. Bakit hindi ang parents mo? Dapat nga naroon sila kasi magsusuot na tayo ng nurse cap para sa paghahanda ng internship natin. Nako, busy sila. Saka laging idadahilan nila. Wala silang isusuot na maayos na damit. Sayang naman hindi makakapunta ang parents mo. Ayos lang yun, no? Tara, pasok na tayo. Dumating ang araw ng cupping ko. Sobrang saya ko nang naroon si Tita Mercy. Pero napukaw ang mga mata ko nang naroon sina nanay at tatay. Nakatayo sa labas ng pintuan ng simbahan. Sa simbahan kasi ginanap ang cupping ceremony namin. Si Tita Mercy ang umakyat sa stage. Natapos ang ceremony namin. Nakasalubong namin sina nanay at tatay. Ate, bakit ngayon lang kayo? Ako na tuloy nagsuot ng cap kay Ren. Ayos lang yon. Ikaw naman nagpapaaral kay Ren. Tama lang naman na ikaw ang magsuot ng cap sa kanya. Binaliwala ko ang sinabi ni nanay. Kahit kita ko sa mga mata ng magulang ko na nasasaktan sila. Tita, tara na. Balik na tayo sa hotel. Gusto naming mag-swimming nina Jenna at Grace. Mercy, ihatid ko na kayo sa hotel sa bayan. Ha? Hahatid mo kami sa kahinyan? Malaking hotel yon, tatay. Bawal ang tricycle doon. Humarap ako sa tita ko. Tita, dala mo naman yung kotse mo, di ba? Doon na tayo sumakay. Sige na. Ay, oo. Tara, kasya naman tayo doon. Ren, susunod na lang kami ni Grace. Magko-commute na lang kami. Sabi ni Jenna. Oo nga, wala din kasi akong dalang swimsuit. Saad naman ni Grace. Papahiramin ko kayo. Tara na. Dumiretso na tayo doon sa hotel. May kotse naman si tita eh. Ay ako sa mga kaibigan ko. Si Jenna ay lumingon sa parents ko. Mang Ruben, Aling Belen, kayo na lang po ang sumakay sa kotse. Susunod na lang po kami ni Grace. Wala po kasi kaming gamit. Sa totoo lang, nainis ako sa sinabi ni Jenna. Ang babaho ng parents ko. Amoy araw. Tapos, sasakay ng kotse? Makukulob ang amoy nila sa loob. Sige na kasi, sumunod na kayo. Pag inindyan niyo ako, friendship over na tayo. Sabi ko na lang sa kanila ng pabiro. Pero ang totoo, sa loob ko, sobra na akong naiinis. Nakipagbeso na ako sa mga kaibigan ko at umalis na sila. Bumaling naman ako sa nag-uusap na sina nanay at tita ko. Mercy, kayo na lang. Baka hindi kami papasukin sa hotel lang ganito ang suot namin. Talagang hindi kayo papapasukin doon, Nay. Kaping ko, hindi man lang kayo naghanda ng isusuot nyo. Kahit man lang bumili kayo sa ukay-ukay ng tigbebenteng damit nang sa ganon, magmukha naman kayong presentable. Nak, pasensya ka na. Nag-iipon kasi kami ng nanay mo eh. Bawat sentimo sa amin ay mahalaga. Kaya wala na kaming pambili ng mga damit para sa sarili namin.
Saka iniisip rin namin ang baon mo sa susunod na linggo. Napabuntong hininga ako. Naiinis ako. Binigyan ko naman sila ng invitation para dito. Dapat lang na mag-effort sila. Gusto ko rin naman na sila ang maglagay sa akin ng cap. Pero pakiramdam ko, binaliwala nila ako. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naiinis ako sa parents ko. Mahirap na nga kami. Pinagmumukha pa nilang dugyot ang kanilang mga sarili. Sana man lang inayos nila ng kaunti ang sarili nila, hindi yung mukhang mga dugyot. Kaya hindi ko sila mapakilala sa iba o kahit sa mga proof ko. Hindi ako sumama sa kanila nung nasa hotel na kami. Nag-aral ako ng mabuti. Nagpursigi ako at nakatungtong ako ng 4th year college. Buong semester ay may internship na kami. Kumbaga, doon na namin matututunan ang lahat. 1 taon lang, gagraduate na ako. Nahihirapan akong mag-uwian ng school to bahay at bahay to internship. Kaya naman, pinayagan ako nila nanay at tatay na mag-boarding house. Pinilit ko na sila na ang magbayad nito. At hindi basta-bastang dugyot na boarding house ang hiniling ko. Nasa maganda akong ladies' dormitory, nakalagi. May 24 hours na air condition. Maganda ang mga facilities. Sosyal ang mga nakatira. At higit sa lahat, malinis. Masaya ako kasi ang mga ka-roommate ko ay maayos at mayayaman. Nakilala ko si Mitch, isang mayaman na roommate ko. One time, niyaya niya ako na mag-party sa isang high-end bar. Wala namang pasok, kaya sumama na ako. Minsan lang naman ito. At saka duty sa internship at dorm na lang ako. Isang high-end bar ang pinuntahan namin. Lumuwas pa kami ng Maynila. Wala namang problema. May kotse naman si Mitch. 3 lang kami. Kasama namin ang isa pa naming ka-roommate na si Irish. Nang makarating kami sa bar, amoy ko kaagad ang usok ng halo-halong amoy ng vape, sigarilyo at alak. Ang dagundong ng speaker ay sumasabay sa kabog ng puso ko. Girls, order anything you want. Naka-VIP tayo. Maligayang saad ni Mitch. Nanlaki naman ang mga mata namin ni Irish. Libre na yon, hindi na namin pinalagpas. Walwal kung walwal. Nang nararamdaman ko na ang tama ng alak, sumayaw na kami sa indak ng EDM. Hindi mawala sa mga labi namin ang ngiti nang bumalik kami sa aming VIP table. Sumalampak kaagad ako ng upo sa may sofa. Inabutan naman ako ni Irish ng alak. Ren, loosen up! Parang magbibigay ka ng gamot dyan sa hawak mo ah. Napangiti ako at huminga ng malalim. Ilang minuto pa, may dumating sa table namin at doon ko siya unang nakita. Matangkad, malinis ang gupit. Naka-black polo na sakto sa balikat. Kitang-kita ko ang linya ng panga kapag tumatawa. Hindi yung poging trying hard, yung tipong sanay na ito na nilalapitan ng mga babae. Hi, Mitch. Boses pa lang nito ay meron ng kumpiyansa. Oh, perfect timing! Girls, this is my cousin, Gavin! Tumingin siya sa amin isa-isa. Pero nang tumama ang tingin niya sa akin, hindi ito agad umalis. Hi. Ang paningin niya ay hindi pa rin umaalis sa akin. Isang simpleng hi pa lang niya, parang may kuryente na dumaloy sa kalamnan ko. Hi. Tipid ko namang bati.
Umupo siya sa tabi ko. Pinausog pa niya si Irish. Napangisi naman si Irish at napairap. First time mo rito, ano? Hindi sa mga bar. Pero sa bar na to, oo. Good. Are you having fun? Napatawa ako at napatango bilang sagot. Mas lumapit siya sa akin. Ramdam ko kaagad ang init niya. Amoy ko rin ang sandalwood scent niya na parang milky vanilla pero panglalaki ang amoy. Parang fresh lang ang dating. So, anong course mo? Nursing. Kaya pala meron kang aura na parang marunong mag-alaga. Nagpo-flirt ka ba? Umisis siya na parang natural lang sa kanya. Humithit siya ng vape at bumuga ito sa itaas. Depende. Effective ba? Mas lumakas ang tugtog at mas dumilim ang paligid. Hinawakan niya ang kamay ko, saka bumulong sa akin. Labas tayo sandali. Ang ingay. Tumango ako. Nagpunta kami sa isang private lounge area. Mas tahimik at intimate. Ang mga ilaw ay dim. Naupo kami sa may couch sa sulok. Lumapit siya ng dahan-dahan. Alam na alam niya ang ginagawa. Hindi naman ako umatras. Dumampi ang labi niya sa akin. Naramdaman ko kaagad ang init ng hininga niya. Amoy ko ang vape na minty at lasa ko ang alak sa kanyang labi. Mukhang kanina pa siya umiinom. Lumikot na rin ang kanyang kamay. Humaplos ito sa bewang ko at pataas sa aking dibdib. Mas lumalim ang mga halikan namin. Ramdam ko na para siyang uhaw na manlalakbay. Napahawak ako sa kanyang polo. Ramdam ko ang tigas ng kanyang dibdib sa ilalim ng tela. You are shaking. Bulong niya sa pagitan ng halikan namin. Hindi Utal ko namang sagot. Ngumiti siya at nabasa pa niya ang labi niya gamit ang dila. Ipinaglandas niya ang daliri niya sa suot kong spaghetti strap. Binaba niya ang isa rito. You are a cute liar. Sabi niya na puno ng lambing. Hindi ako pumalag. Ito ang naging hudyat niya para ibaba ang isa pa. Naka-strapless push-up bra ako. Alam niya rin kung paano ito tanggalin. Kaya bumungad sa kanya ang mayaman kong dibdib. Oo, cocomelon ako. Hindi monay. Pero may lambot ng monay. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at minukbang niya na ang chocolate heels ko. Nagpalipat-lipat pa siya na kinadaing ko pa. Hanggang bumaba siya ng dahan-dahan. Nakaskirt lang ako at mabilis niyang naibaba ang panty shorts ko. Napahawak ako sa buhok niya. Nang sinisid niya ang perlas ng silanganan ko. Napuno ng ungol ang private lounge. Hindi ko alam kung saan ipapaling ang ulo ko dahil sa tinatamas akong sensasyon. Mas tumindi pa ang ungol ko nang binigyan niya ako ng 2 digits. Naglabas-pasok ang 2 daliri niya sa talaba ko. Halos magtayuan ang balahibo ko nang sabay niyang kinalikot at hinigop na parang balot na may suka ang perlas ko. Pinigilan ko siya maya-maya nang makita kong nakalabas na ang armas niya at handa nang pumasok sa kuweba ko. Bakit? Tumayo ako. Kinuha ko kaagad ang bra ko at ang panty ko. I need to go. May emergency ako. Nag-smirk siya. Seriously? Tumango ako. Kita ko sa mukha niya ang pagkabitin. Tumalikod na ako at umalis.
Sorry na, Gavin. Hindi ko isusuko ang bataan kung kanino lang. Hindi na ako bumalik sa table namin ni na Mitch at Irish. Nag-send na lang ako sa kanila ng mensahe na ang dahilan, nauna na ako dahil may emergency ako. Dumating ang araw nang wala kaming internship at balik na muna kami sa classroom. Bex, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Sir Del Rosario? Tanong sa amin ni Jenna. Umiling naman ako. Si Grace naman ang tumango. Na-stroke daw. Kaya meron tayong substitute internship professor. Oo, si Professor Romano. Balita ko nagmasteral daw yun sa ibang bansa para maging professor siya. Gwapo daw be, ayon sa sources ko. Nag-scroll si Grace sa phone niya. Nastalk ko yung TikTok niya nung weekend. May thirst trap siya. Seryoso ba? Patingin nga ako. Malakas ang boses ni Jenna. Napalingon tuloy ang mga kaklase namin. Akmang sisilipin na sana ni Jenna ang phone ni Grace nang dumating na ang substitute proof namin. Halos lumabas naman ang dibdib ko sa puso dahil sa nakita. Agad nanlamig ang buo kong katawan at para bang gusto ko nalang magpalamon sa lupa ng mga oras na yon. Ang tao kasing nasa harapan namin ngayon ay ang taong naka-make out ko sa bar noong weekend. Diyos mio Marimar, si Professor Romano at si Gavin ay iisa. Pwede ba akong mahimatay na lang? Yung sinasadya? Hula akong imik sa buong klase niya. Pero alam ko at ramdam ko ang mga mata niya ay nakatuon lang sa akin kahit na nakasalamin siya ngayon at mukhang kagalang-galang. Siya pa rin ang nagmukbang ng perlas ko. Nang tumunog na ang bell, dali-dali kong sinukbit ang bag ko at nakipag-unahan na lumabas. Pero, Miss Amonte, nasemento ako sa kinatatayuan ko nang tinawag niya ang apelyido ko. Nagsialisan na ang mga estudyante, maging sina Jenna at Grace. Kung minamalas ka nga naman, heto na, gagraduate na ako. Kaunting kembot na lang. Ngayon pa talaga? Napapa-facepalm na lang ako sa isipan ko. Nilingon ko siya. Para akong nag-donate sa blood drive at naubusan ako ng dugo sa putla. Pero hinarap ko pa rin siya ng taas noo. Bakit po, sir? Tumaas ang sangkilay niya. Nanginig ako noong binasan niya ang pang-ibabang labi niya gamit ang dila niya. hindi pa tayo tapos. Sir? Huwag mo akong tawaging sir ngayon. Inungulan mo lang ako ng isang araw. Namula ang pisngi ko sa hiya sa kanyang sinabing iyon. I need an explanation. Binitin mo ako. Shit! Wala akong maisip. Pinagpapawisan na ako ng malamig na para bang matatai na ako sa salawal ko. May emergency ako. Ano ako, ha? Kinder? Oh, kunin mo. Inabutan niya ako ng susi. Ano po ito? Susi yan ng printing room. Mag-print ka ng 100 copies ng test questionnaire. Kailangan ko yan bukas ng umaga. Ha? Bakit ako ang gagawa nito? Gusto ko lang. Saka, ikaw palang kilala ko rito sa school. Dahil sa... Tama na po, sir. Gets ko na. Sige na, gagawin ko na po. Putol ko sa kanya. Alam kong ipapaalala niya na naman ang nangyari sa amin. Gabi na nang makauwi ako sa dorm. Sumakit ang kamay ko kaka-stapler doon sa 100 copies. Total pala iyon ng 300 pieces. 3 pages pala iyon. Grabe talaga yung Gavin na yun. Sarap bangasan sa muka.
Kinabukasan, nagising ako sa ingay ni na Mitch at Irish. Naku Manong, mabuti ho! To the rescue kayo! Wala ho iyon, ma'am. Nadatnan ko si tatay na may inaayos sa may lababo namin. Huwag niyo po akong tawaging ma'am. Bata pa po ako, Manong. Kaya nga po, bata pa po kami. Sagot naman ni Irish. Nagulat ako nang magtama ang mga mata namin ni tatay. Nalunok ko ang laway ko. Anak, gising ka na pala. Anak, daddy mo ba siya, Ren? Akala ko ba nasa Italy ang dad mo at isang architect doon? Ano ko siya? Lolo ko siya. Palusot ko, saka bumaling ng tingin sa tatay ko. Lolo ang tawag ko sa kanya. Lo, anong ginagawa mo dito? Tiningnan ko ang tatay ko na kami lang ang nagkakaintindihan. Mabuti, kilala ako at nagets niya kaagad. Akala ko ay mapapahiya na naman ako. Paano kasi? Sa kanyang suot na naman na t-shirt na pinamimigay tuwing eleksyon. Napagkamalan tuloy na tubero. Nakakahiya talaga. Namiss ko kasi ang paborito kong apo. Ngumiti siya sa akin at lalong nakita ang kulubot nito sa mata. Next time, wag na kayong pumunta dito. Magpahinga na lang kayo sa bahay. Kasi, apo, ang lola mo kasi, nagpadala ng kakanin. Paborito mo ang biko at sapin-sapin, di ba? Ren, buksan na natin. Kanina ko pa naamoy ang dala ng lolo mo. Natatakam na ako. Sige, buksan nyo na yan. Walang buhay kong sabi. Saka pumunta ako sa sala. Nagmamadali sina Mitch at Irish na buksan ang maliit na bilao na dala ng tatay ko. Nga pala anak, ito pala ang 5,000. Pambayad mo sa dormitory mo. Saka dinagdagan ko na rin para sa allowance mo. Sabi niya sa akin na pabulong para hindi marinig ng mga roommates ko. Sa totoo lang, may kumirot sa puso ko. Ayoko talagang magpanggap, pero sila rin ang may kasalanan. Napilitan na lang ako, kaysa naman mapahiya ako sa mga mayayaman kong roommates. Sinabihan ko naman na sila na mag-ayos ng sarili. Ang titigas ng ulo. 1 linggo ang lumipas, pagod na pagod ako galing internship. Nakakainis yung ungas na Gavin na yun. Power trip ang hunghang. Pinaglinis ba naman ako ng etchas ng matanda? Trabaho naman yun ang orderly. Nakakainis. Nag-ring naman ang cellphone ko. Nakita kong tumatawag si Ate Diana, ang pang-apat sa kapatid ko. Hoy Ren, ano itong kwento ng tatay na pinakilala mo siyang lolo sa mga ka-roommate mo? Pwede ba ate? Pagod ako. Pagod? Umayos ka Ren ha? Huwag kang ambisyosa. Nakapag-dorm ka lang sa mamahalin, akala mo ang taas mo na? Kahit baligtarin mo ang mundo, anak ka ng tricycle driver at tendera ng kakanin. Akala mo kung sino ka na? Wala ka pang ang nararating dyan. Napasabunot ako ng buhok sa inis at ginulugulo ko pa ito. Ate, nasabi ko lang yon. Wala akong choice. Pupunta kasi dito, di man lang mag-ayos ng sarili. Napagkamalan tuloy siyang tubero. Kahit na, tatay natin yon. Loko ka talagang bata ka. Ang sama mo. Pinatayan ako ng tawag ni Ate Diana. Napabuntong hininga na lang ako. Sabay kong tinapon ang cellphone ko sa kama. Muli itong tumunog. Napataas ako ng kilay nang makita ang name sa screen. Si Prof. Romano. Hello? Ayon kay Gavin ay gusto niyang makipagkita sa akin at magkikita kami sa Serendipity Cafe. Iyon ang coffee shop sa baba ng dormitory namin. Bakit naroon siya?
Pagod ako. Ayaw mo? Pagod ako, sir. Gavin, Pagtatama niya sa itatawag ko sa kanya. Professor ka. nasa labas tayo ng classroom. So, Gavin, Ano bang kailangan mo? kape at explanation. Base sa boses niya, halata mong nakangisi na naman ito. Hindi ba sapat yung emergency ko? Tahimik siya sandali, tapos natawa ito na parabang naaaliw. 5 minuto. Kung hindi mo ako sisiputin, aakit ako sa dorm nyo. Sasabihin ko kay Mitch na naka-home run ako sa'yo. Napamura ako sa isipan ko. Bastos na blackmailer? Hindi creative lang. Pinatayan niya ako ng tawag. Napanguso ako at nainis sa ginawa niya. Pero 5 minuto matapos ang tawag, nasa Serendipity Cafe na ako. Nakaupo siya malapit sa may glass window. Naka-plain white shirt at maong lang siya. Hindi siya nakasalamin. Wala na yung authority aura niya. At ang mas nakakainis, mas guwapo siya kapag nakakasual lang. Gosh! Ano itong nararamdaman ko? Hindi ako pwedeng ma-in love sa professor ko. Nang makita niya ako, ngumiti siya kaagad. Yung ngiti na tipong wala kaming history ng ano ba yan? Nahihiya ako kapag naaalala ko yung minukbang niya ako. Hi. Ano ba? Ngumisi siya at tinuro niya ang upuan sa harapan niya. Umupo ka muna bago pa magbago isip ko at kagatin kita. Hindi pa rin nawawala ang ngisi niya. Kahit ganoon, ang guwapo pa rin nito at hindi mukhang manyak. Umupo ako at naka-cross arms pa ako. Ano bang kailangan mo? Wala. Gusto ko lang makita kung ganito ka ba talaga kasuplada kapag... Tapusin mo yan. Ngumiti siya at tumingin sa akin ng diretsyo. Kapag hindi ka nanginginig sa ilalim ko at kinakain ka. Namula ako kaagad. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Kahit binabastos niya ako, ay okay lang. Ang bilis ng kabog ng puso ko. Bastos! Honest lang. Pinagmasdan niya ako. Pero bakit pakiramdam ko ang titig niyang iyon ay puno ng lambing? O sadyang delulo lang ako? Muli siyang nagsalita. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako galit na binitin mo ako. Ha? Mas curious ako sa'yo. Sumandal siya sa kanyang upuan. Karamihan sa mga nakakasama ko sa ganoong lugar, hindi umaatras. Ikaw lang yung biglang nagising. Sumimsim muna siya ng kape bago siya muling nagsalita. So, bakit? Hindi ako ganong klaseng babae. Anong klaseng babae ka ba? Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam dahil hindi naman ako mabuting tao at aware din ako na hindi ako mabuting kapatid at anak. Napabuntong hininga siya. Relax ka lang, Ren. Di naman kita ipapahiya. Sa school, professor mo ako. Outside, tao lang din ako. Power trip ka nga sa school. Natawa siya. Yung tawa na sobrang guwapo na kahit saan mo tingnan na anggulo. Grabe ka. Training yun. Tinetest ko lang kung hanggang saan ang tapang mo. Tinetest? Oo. Future nurse ka. Kung sa akin palang stress ka na, paano pa sa ward? Natahimik ako. May punto siya na lalo kong ikinainis. Lumipat siya sa bakanting upuan sa aking tabi, saka ako binulungan. Pero don't worry, hindi ko isisingit sa grades mo yung nangyari sa bar.
bumilis muli ang kabog ng aking dibdib. Hindi pa rin ako nakaka-move on talaga sa nangyari sa amin sa bar. Dapat lang. Pero Nakita ko ang pagtaas ng kilay niya. utang mo pa rin sa akin yung binitin mo ako. Nag-iwan siya ng pera sa lamesa at saka siya tumayo. Order anything you want. Sumuliyap siya muna sa akin bago siya lumakad palabas ng cafe. Next time, tatapusin na natin. Ha? Iniwan niya akong nakaupo roon. Confused at napatulala ako sa nalabasan niyang pinto ng cafe. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, malapit na ring matapos ang aming internship. Kaunting kembot pa at graduation na. Kahit daig pa ng Hell's Kitchen show ang pinagdaanan ko sa internship na ito, dahil kay Prof. Romano, ginagawa ko pa rin ang best ko. Power tripper pa rin siya sa akin. Pero may time na nagkikita kami na malambing siya sa akin. Wala kaming label, pero kapag umasta kami sa labas, ay parang kami na. Hindi ko pa rin ibinibigay ang gusto niya. Naiintindihan niya naman iyon. Hindi pa ako handa, pero balak kong ibigay iyon sa graduation ko. Bakit ikaw ang best intern? Napakunot noo ako sa tanong ni Jenna. Deserve ko naman kasi ginawa ko naman ang best ko. Nasa kantin kami ngayon at kumakain ng tanghalian. Bakit naman ganyan ang tanong mo, Jenna? Kasi parang may favoritism. Nag-init ang tenga ko doon sa kanyang sinabi. Ano bang ibig mong sabihin ha, Jenna? Tanong ko para malinawan kung ano ba ang punto niya. Bakit, Ren? Akala mo ba hindi namin napapansin ni Grace ang paglapit mo kay Sir Romano? Girls, kalma nga kayo. Awat kaagad ni Grace sa amin sa namumuong tensyon. Totoo naman ah, dapat hindi ikaw ang best intern. Sino ba dapat, ha? Si Grace? Jenna, tama na. Nanginginig na sambit ni Grace. Bakit hindi ko deserve, ha? Ginawa ko naman lahat ng task ko. Maayos at maganda naman ang feedback sa akin ng mga pasyente na nakatoka sa akin. Bakit mo kine-question, ha, Jenna? Kasi nga nilandi mo si Sir Romano para makuha mo ang best intern. Kahit kailan talaga, Ren? Napaka-ambisyosa mo. Nakatapak ka lang sa tuktok ng kalabaw. Akala mo kung sino ka na. Anak ka lang naman ng tricycle driver. Sa sobrang lakas ng boses ni Jenna, narinig iyon ng lahat ng kumakain sa school canteen. Pinakilala mo pa sa roommates mo na lolo mo ang tatay Ruben mo. Hindi ka na naawa sa magulang mo. Habang sila nagkakandakuba sa kakatrabaho, ikaw nanlalandi ng prof para lamang sa grades. Hindi pa ito tapos sa pagpapahiya sa akin. Pero hindi ako papatalo. So lumabas rin ang inggit mo sa katawan, ha, Jenna? Ba't ikaw, ha? Akala mo malinis ka rin? Hindi! Baka gusto mong ipagkalat ko na kaya ka nakakapag-aral sa gantong school ay dahil suportado ka ng sugar daddy mo. Hindi tayo pareho, Jenna. Ikaw may sugar daddy ka. Ako pinag-aral ako ng tita Mercy ko at sinusuportahan pa rin ng mga magulang ko. Kaya Jenna, huwag kang magmalinis ha. Doon na sumabog si Jenna. Hinila niya ang buhok ko. Hindi rin ako nagpatalo at nagrambulan na kami. Ending, nauwi kami sa guidance office. Paparusahan sana kami ng suspension pero nakiusap na lang kami na tutulong na lang sa registrar office ng 1 linggo. Huwag lang kaming lumiban sa klase dahil graduating na kami. At ang mga araw ay mahalaga sa grades namin. Pag-uwi ko naman ng dorm, naroon si tatay, kausap sina Mitch at Irish habang kumakain ng kakanin na dala niya at mukhang seryoso ang kanilang usapan.
Nalaman na nila na tatay ko siya at hindi ko lolo. Saka mahirap lamang ako. Gabi na nang umalis si tatay at nag-iwan muli ng pera sa akin, pambayad ng dorm at allowance ko. May sobra rin pala para makabili raw ako ng magandang damit para sa nalalapit kong graduation. Be, hindi ka na sana nagsinungaling sa amin. Ang bait ng tatay mo. Saka wala namang kaso sa amin kung saan ka galing. Hindi ka naman namin i-judge. Kaso nagsinungaling ka sa amin. Paano ka pa namin pagkakatiwalaan yan? Sabi sa akin ni Mitch habang hila-hila niya ang maleta niya. Tama si Mitch. Ayokong tumira kasama ng taong hindi mapagkakatiwalaan. Nag-iingat lang din ako. Sorry, Ren. Hila-hila rin ni Irish ang kanyang maleta. Nilayasan ako ng mga roommates ko. Samantala, hindi na rin kami nag-uusap ni na Jenna at Grace kahit na nasa iisang classroom lang kami. Bumalik na rin si Prof. Del Rosario kaya wala na rin kaming koneksyon ni Gavin. Tinanggap ko na lang ang katotohanan na alam niya na ang totoo sa akin. Alam niya na siguro ang pagpapanggap ko. Nag-focus na lang ako sa pag-aaral. Dumating naman ang araw ng graduation ko. Si Tita Mercy ang naroon. Sanay na ako, pero hinanap ko pa rin ang magulang ko kahit nasa malayo. Pero bakit ganun? Wala sila. Nasanay ako tuwing umaakyat ako sa stage. Si Tita ang nariyan. Pero nagagalak ang puso ko kapag nakikita ko sina nanay at tatay na nakatanaw sa akin kahit sa malayo at nakangiti sa akin. Hindi ko maintindihan. Parang may kulang sa akin ng araw na yon. Nakangiti ako pero hindi ako masaya. Nag-speech ako dahil nagtapos ako ng cum laude pero hindi tagos sa puso ang speech ko. Parang lumipas lang ang graduation kong iyon. Uuwi na ako sa amin. Sakay ng kotse ni Tita. Nakaramdam ako ng katahimikan na kakaiba para sa akin. Madalas kasi maingay si Tita. Pero ngayon, tahimik lamang siya. Nang makarating kami, napansin ko kaagad na may tolda. May mga puting upuan. Naroon ang lahat ng kapitbahay. Dinig ko ang kanilang bulungan at ang mga matang nakamasid lamang. Tita, ano to? Utal at kinakabahan kong tanong. Ren, sorry. Hindi ka namin sinabihan. Ayaw ka kasi namin na umakyat ng stage na malungkot. Lumabas ang mga kapatid ko, si Kuya Ambeth, Kuya Jonas, Ate Lily, Kuya Greg at Ate Diana. Mugto ang kanilang mga mata. Nasaan si nanay? Hanap ko kaagad. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Parang ayaw pang mag-process ng utak ko. Kung ano man ito, o panaginip lang ito, please, gisingin niyo ako. Pagpasok ko sa bahay, naroon si nanay. Nakaupo sa tabi ng isang kabaong. Mugto ang mga mata. Parang may sumabog sa tenga ko. Hindi ko na marinig ang lahat. Tanging kabog lang ng puso ko ang naririnig ko. Parang namanhid ang utak ko at walang napoproseso sa nangyayari. Ayokong tanggapin ang katotohanan. Nay, sino? Hindi ko kayang ituloy ang tanong. Lumapit si nanay sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at ramdam ko ang panginginig niya.
Anak, 2 araw na. 2 araw na Nay. Wala na ang tatay mo. Hindi ako agad umiyak. Natulala lamang ako. Parang hindi pumasok sa utak ko ang sinabi niya. Hindi, Nay. Hindi. Nandito lang siya nung 1 linggo. Nagdala pa nga siya ng biko. Nag-withdraw siya ng pera sa bangko, anak. Matagal niya nang ipon yun. Bibilhan ka sana niya ng motor. Regalo niya sa iyo sa pagtatapos mo. Parang may kumalabit sa alaala ko. Ilang beses ko siyang narinig na nagsasabing, Magkakamotor ka rin, anak, para hindi ka na nahihirapan sa biyahe. Akala ko ay biro lang. May mga tambay na nakakita na galing siyang bangko. Sinundan siya, hinarang, nanlaban ang tatay mo. Huminto sandali si Nanay. Hindi niya na kinaya. Napahagulgul siya sa bisig ko. Pinatay siya, anak. Doon ako bumagsak. Hindi ko na napigilan ang sigaw na kanina pa nakabara sa lalamunan ko. Lumapit ako at napahawak ako sa salamin ng kabaong. Tay, gising na. Graduate na ako. Nakagraduate na ang anak mo. Tay, hindi ko pa nasasabi sa'yo na proud ako sa'yo. At salamat sa'yo, Tay. Mahal na mahal po kita. Hindi pa ako nagsasorry. Sinubukan kong lumunok ng laway ko pero wala akong malunok. Puro sakit na lang. Tay, sorry. Sorry po. Sorry po, Tay. Hinilig ko ang ulo ko sa may salamin ng kabaong. Sa likod ko, ramdam ko ang malamig na hangin ng mga kapatid ko. Ngayon ka palang magsisisi? Sabi sa akin ni Ate Diana. Si Ate Lily na minsan lang magsalita, pinagsalitaan ako. Palagi kanyang pinagtatanggol sa amin. Kapag gusto ka naming pagalitan, sinasaway niya kami. Sabi niya, hayaan niyo na ang bunso. Ako na ang bahala sa kanya. Napapikit ako at malalim na huminga. Lumuluha pa rin ako. Ngayong wala na siya. Wala nang pipigil sa amin na magalit sa'yo. Masakit pa rin para sa akin ang pagkawala ni tatay nang dahil sa akin. Sa huli ng kanyang buhay, ako pa rin ang inisip niya. Kaya hindi ko sinayang ang buhay ng tatay ko para sa wala. Naghanda ako para sa board exam. 1 take lang ay nakapasa na kaagad ako. 2 taon akong nagtrabaho sa parehong ospital na pinag-OJT-han ko. At kasabay nito ay kinuha ko ang loob muli ng mga kapatid ko at bumawi ako kay nanay. Ako ang nag-aabot sa kanya ng pera at hindi ko na rin siya pinagtitinda ng kakanin. Binibilhan ko na rin siya ng mga bagong damit at mga gamit. Habang nagtatrabaho ako, nag-a-apply na ako pa-abroad. Butas ng karayom ang pinagdaanan ko bago ko marating kung nasaan ako ngayon. Nakapasa rin ako papuntang USA. 5 taon ang lumipas.
Hindi na ako ang dating Ren na nahihiya sa pinanggalingan. RN na ako ngayon sa isang ospital sa California. Tuwing naglalakad ako sa hallway na suot ang puting uniforme, hindi ko maiwasang isipin si tatay. Sa locker ko, may maliit akong keychain na hugis motorsiklo. Hindi ko man nasakyan ang regalong iyon, pakiramdam ko, dala ko si tatay dahil sa keychain na ito. Isang hapon, habang papasok ako sa ER para sa shift ko, may nakasalubong akong grupo ng bagong dating na residents. At doon ko siya nakita. Mas matangkad sa alaala ko. Mas seryoso ang aura. Nakasuot ng puting coat. May nakasabit na stethoscope sa leeg. Nagtagpo ang mga mata namin. Parang bumalik ang lahat. Ang bar, ang classroom, ang mga chismis, ang mga panahon na hindi kami pwede dahil professor ko siya at ako ay estudyante niya. Bata pa rin ang itsura niya. Hindi nagbago, guwapo pa rin. Ren? Napangiti ako dahil hindi na Miss Samonte ang tawag niya sa akin. Dr. Romano. Tawag ko at tumango ako. Ngumiti siya. Mas tahimik na ang ngiti niya ngayon. Mas may lalim na, hindi na yung pilyong professor. You made it. Hindi maalis ang mga matatamis na ngiti sa mga labi namin. Ikaw din. Coffee? After shift? This time, hindi na ako aalis. At doon na nag-umpisa ang bagong yugto ng buhay namin ni Gavin. Hindi na namin pinalagpas ang perfect timing para sa amin. Wala nang pagpapanggap, pagtatago at pagdadahilan. Ngayon, masaya kami ni Gavin sa buhay namin dito sa US. Hindi ko mabubura ang pagkakamali ko sa nakaraan. Pero pinili kong tumayo, magsikap at iyalay ang tagumpay ko para sa mahal ko sa buhay, lalo na sa aking ama. Mahalin po natin ang ating mga magulang habang nariyan pa sila. Huwag nating hintayin na maging huli na ang lahat. Salamat sa pagbabasa ng sulat kong ito kahit sobrang haba. Muli, ako si Ren at ito ang aking Confession Diary.